Oh, okay. Nag-work din ako dyan last many years na. So, dyan sa Marina nung araw. Oo. Kaya kabisado ko rin yung Singapore. I'm working there for siguro mga 6 years. Bago ako nagpunta rito sa Amerika. Oh. Bitawan lang po yung mic, ma'am. Pasuyo, wag hawakan. Oh, sorry. Okay. So, ilang taon ho kayo again? 47 po. Oh, still young. 47 eh. If you don't mind, ako 64 na eh. 64 ka? Hindi naman halata. Parang 55 lang. Kala ko parang 63 and a half lang. So, ilang taon ka na dyan sa Singapore? Bali mag 2 years ako sa October. Pero matagal na ako noon pang dalaga pa. Tapos pabalik-balik na lang. Dyan din sa Singapore? Hindi. Dati sa Hong Kong, dalaga pa. At least may kukumpara mo yung Hong Kong sa Singapore kung ano yung maganda sa dalawa. Diba? Salamat nga pala, DJ, at napaulakan mo yung aking request na makapaghanap din ng forever. Ano po kayo, ma'am? Hiwalay sa asawa? Hindi po, sir. Balo po ako. Balo na. Okay. Go ahead, sir. Tanong po kayo. At least okay na. At balo talaga. Walang ano. Ako naman, divorced for almost 18 years na eh. So, until now, wala pa rin. So, kasi dito alam mo naman, sa Amerika, puro trabaho. So, walang ano. Actually, buti nga at nataon ako sa sa day off ko ngayon. Ngayong araw, day off ko na habang ako'y nakahiga, nagme-message ako kay DJ na sana mailan up ngayon para meron akong time. Kasi pagka yung Monday to Friday talaga, nasa work ako ang ano ko lang talaga, Saturday and Sunday lang. Pero minsan wala rin kasi nandun ako sa farm namin. Kasi meron din kaming farm dito sa Waller, Texas naman. Malapit lang dito sa amin, siguro mga about kalating oras lang. Mga 20 minutes lang. So, talagang ang schedule very hectic. So, so ilan na ho anak nyo? 2. Parehong tapos na ng kolehiyo o nag-aaral pa? Yeah. Hindi pa. Nag-aaral pa sila, high school pa lang. Kasi may edad na ako. Nag-aaral. 31. Oo, kasi kung 47 na kayo, tapos high school pa lang yung anak nyo, medyo may edad na nga kayo nag-asawa. Late na, 31 na ako na. At least nakahabol pa rin, di ba? Anyway, ako naman, 4 yung anak ko, lahat naman kami nandito na sa Amerika. So, lahat naman sila puro professional. So, wala na akong iniintindi sa kanila. Parang gawanda na ang buhay nila. So, isa na lang ang hindi maganda buhay, yung tatay na lang. Yung apo. Yung apo man eh. Masarap yung apo. Ang apo ko kararating lang dito nung last week lang, yung isa, yung 22 years na yung huling nakarating dito, itong apo ko. Kararating lang niya nung mga last 2 weeks lang. So, bali, wala na, yung sa side ng family ko, wala na diyang natira. So, yung mga brother and sister ko, pinetition ko na naman, kaya lang hindi ko lang alam kung kaya lalabas. So, taga saan ka po sa Pilipinas? Bulacan ako Bulacan. Saan sa Bulacan po? Nor Sagaray. Hindi ko alam. If you don't, hindi, kung alam mo yung, ano bang alam mo sa Bulacan? Anong lugar? Nakarating ako doon sa Bulacan, sa Deca, yung Marilaw. Kasi yung pamangkin ko nakapangasawa ng taga Bulacan. Marilaw po okay. yun.
Sa Ang Marilao, kasi Marilao pala yun. Hindi ko alam. ang Marilao kasi first ano yan ng Bulacan eh. Unang ano ng Bulacan. Unang bayan. Pagpasok. Yung sa amin naman, kung if you naririnig mo yung bilihan ng mga paputok, yung sa Bukaw doon ang daan. Yun ang daan namin papuntang Norsagaray. Hindi. Doon ka dadaan. Tungko o galing SM View, yun. Sa kabila yun, sa kabilang site yun, sa may Tungko, sa may SM. Oo, kasi magkapit bahay tayo, sir. Minuyan lang ako eh. Dito naman sa kabila, yung Santa Maria. Saan po kayo, sir, sa Norsagaray? Bayan, sa bayan ng Norsagaray. Hindi, malapit lang tayo. Minuyan lang ako eh. Oh, Jesus. Malapit lang. Sus, tricycle lang yun eh. Bayan ako sa may ano lang ako, DJ, sa may likod lang ako ng malaking simbahan. Yung San Andres Apostol. Doon lang ako mismo sa likod ng simbahan. Napunta naman ako dito sa Amerika 1999. Tagal na, no? 1999 ako dito. So, hanggang ngayon, nandito pa. Actually, kauwi ko lang last sa January kasi namatay yung kapatid kong isa at saka yung manugang kong isa. Halos araw lang ang pagitan. So, kaya nakauwi ako. Pero hindi naman ako nagtagal. Siguro mga 10 days lang. Kasi yung isa, nasa Laguna, yung manugang ko, yung kapatid ko naman nasa Bulacan, nasa Norsagaray. So, bali ang ginawa ko, 5 days dito, 5 days doon. So, after na, bumalik na ako dito kasi hindi ako pwedeng magtagal dahil ang bakasyon ko, 10 days lang. So, wala akong bakasyon talaga. So, maaaring magbakasyon ako kung meron akong makikitang talaga. Or at least, bago ako umuwi ng Pilipinas, pwede akong dumaan ng Singapore. Diba? Kasi on the way naman ng Singapore to Manila eh. So dadaan lang ako ng Singapore and then go to Manila. So pwedeng mag-stop over ka ng Singapore. Pwede rin naman mag-stay ka. Ang ticket mo hanggang Singapore lang and then after na Singapore, saka ka na lang uli kumuha ng ticket papuntang Pilipinas. Pwede rin. Diba? Mas mura-mura 'yon kaysa sa direct flight kami. Anyway, maraming salamat talaga kay DJ at kasi first time ko to na mag-request kasi nakikita ko kasi nakapalo ako sa kanya. Every time na nanonood ako, nakikita ko yung mga sabi ko, why don't you try na kaya ako dito baka sakali, mali mo, wala namang masama, di ba? Kung humanap ka ng makakausap mo sa buhay, di ba? Wala namang sigurong masama. So, kaya, yun. Kaya, maganda naman masama kasi maganda naman intention mo. Oo naman. Kasi ako naman, to be honest, talagang wala naman ako intention, wala naman ako intention masama. At least, sinasabi ko yung totoo na talagang naghahanap ka ng forever mo. Kasi nga, kung baga sa, wala kang swerte doon sa una, baka sa pangalawa, meron. Kung wala sa pangalawa, baka sa pangatlo. Di ba? Ganun lang yun eh. So, maaaring isang araw magkatotoo. Kasi mahirap naman yung maghintay ka eh. Kasi ako ang nangyari sa akin, kaya tumagal ako ng tumagal na ganito, nag-aantay ako. Pero wala, no? Wala, siyempre. Nag-aantay ka ng lumalapit. Naghihintay naman lumalapit. Kailangan talaga ikaw yung maghanap, sir, no? parang gano'n, mag-aantay ka lalapit. Kasi sabi ko, parang wala na yata lalapit, tumatanda na ako parang wala lumalapit, kaya hindi, naging busy ka lang siguro sa trabaho, kaya wala kang time. Siguro isa pa yun sa kasi talagang
talaga dito naman sa Amerika, talagang dito, talagang trabaho lang talaga. Oo. Trabaho, Talagang trabaho. puro trabaho eh. Siguro isa na rin yun sa naging dahilan na naging busy ako at talagang nawalan ako ng time. At saka, yun nga, hindi naman talaga ako masyadong naghahanap. So, maaaring kailangan na talaga. To be honest, talagang kailangan mo na. Mahirap talaga mag-solo. Sa totoo lang. Oo. Kasi, sa totoo nga kakain ka, lalabas ka, ano ka, wala kang kasama. May nakasama. Nandito yung manugang ko, tsaka nandito yung apo ko sa karating lang galing Pilipinas. So, pagdating dito sa loob ng bahay, siyempre, solo ka, di ba? So, kaya kailangan talagang mag-search ka ng ano. Andyan na naman kayo, pinag-aagawa na naman ninyo. Mamaya buto na lang yung matira kay girl. Yung iba kasi alam nilang nasa US. Pag hindi nasa US yan, sabihin, kuya, bagong gising ka lang matulog ulit. Pero ang ano ko naman kasi laging ano ko basta Monday to Friday ang pasok kasi sa trabaho from 6 a.m. to 2 p.m. So after ng 2 p.m. matutulog lang ako siguro ng mga isang oras tapos pupunta ako doon sa farm para magpakain ng mga alaga namin doon. Anong doon? Inang ano mo? Meron akong farm na mga imported na mga manok na mga panabong. Panabong? Uso din po ba yung sabong dyan, sir? May sabong dito? Hindi naman uso sabong dito. Wala namang sabong. Meron dito sa out of America. Pero yung mag-breed ka ng mga manok dito, okay lang, walang problema. Kasi meron kami dito 5 hectares na lupa na farm. So doon ko dine-develop lahat yung mga So, yun yung nagiging itinerary ko. Every day, after my work, nagpupunta ako doon sa farm, nag-aalaga ako. So, after nun, uuwi na naman dito, tulog, ganun lang. Tapos, pakain ng may mga bibi kami, may baka, may kambing, kung ano-ano. Pero most na nandun sa farm namin, mga manok talaga. Kasi nagbe-breed ako ng mga manok. Tapos Yes, binibenta nyo po, sir? Ganon? Yes, hindi. As of now, hindi pa ako naglalabas. Pero siguro this year, maglalabas na ako. Marami nang umu-order sa akin from dyan sa Pilipinas, may mga konsyal, mayors. Pwede po ba yun, sir? Padala dito sa Pilipinas? Pwede po ba yun, yung mga manok padala dito, buhay? Pwede. Actually, pwede. Kasi lahat naman ng magagandang breed na dito galing sa Amerika. Lahat ng magagandang breed dito galing sa Amerika. Inaano nyo lang diyan. Meron akong kausap mayor ng somewhere, ewan ko kung sa lugar 'yon. Ang gusto niya kahit itlog lang, sabi niya, bigyan ko siya ng itlog. Sabi ko hindi pa ako nagsisale kasi nag-aano pa ako nagpaparami pa ako. Maybe this year siguro. So, yun ang pinagkakaabalahan ko sa ngayon. Other than that, wala. Yung babae, wala yan. Kasi dito, mahirap sa totoo lang, mahirap din maghanap ng babae kasi ang mga babae dito, hindi naman sa medyo matataas ang kilay. Standard. Kailangan ibaba mo pa yung kilay. Siyempre, alam mo na, di ba? Social ang dating babae dyan. Oo, medyo ang parang medyo kumbaga medyo mahirap tingalain ba. Dito naman sabi ko nga sa Amerika, kahit anong posisyon mo rito sa Amerika, pare-parehas lang tayo. Sabi ko nga sa kanila, pare-parehas lang tayo. Kung ano yung kinakain nyo, kinakain din namin. Kung ano yung sinasakyan nyo, sinasakyan din namin. O saan kayo nakatira, parehas din. Hindi mo mawawala yun kasi ganun talaga. Siyempre, pagka magaganda silang income nila, ganda. Anyway, kanya-kanyang kanya-kanyang ugali yun.
Ako naman, hindi naman ako naghahanap ng ano ng ika nga may kaya sa buhay, walang kaya sa buhay. Basta nagkagustuhan kayo, okay no. Parang ano na kasi ako ang culture ko parang adapted ko ang American culture kasi ang mga Amerikano, wala silang pakialam kung ilan ang naging asawa mo, wala silang pakialam kung ilan ang anak mo, wala silang pakialam kung anong nakaraan mo sa buhay. Basta nagustuhan ka niya, ganun yun. Ako parang ganun na rin yun, adapted ko na yun. Wala rin akong basta wala akong alam kung ano sa buhay mo, kung ano nangyari sa buhay mo, kung ilan anak mo sa buhay mo, kung ilan naging asawa mo sa buhay mo. Basta ang mahalaga, nagkakaintindihan kayong dalawa. Yun lang. Yun ang American ways yun. Pero, hindi, siyempre, alam mo na sa mga Pilipino, iba rin. Pag may babae, pag may anak, medyo iba tingin, di ba? So, sa akin, hindi na yun. Hindi na yun. I mean, hindi na Big deal. Hindi sagabal yung gano'ng Maraming nag-mine. Importante. Maraming nag-mine sa itlog mo, sir. Kailan mo pa daw i-dispose? Hindi, liwanagin ko lang yun itlog ng farm. Okay, itlog ng farm. Itlog pala ng... yung mga sa mga rooster na ng mga panabong. Well, actually siguro mga this year siguro baka meron na siguro baka makakapag-dispose na rin ako. Kasi nga dahil kaya ko ginawa yun para sa malapit na kasi ako mag-retire siguro mga next year mag-retire na ako. So kaya ako ginawa yun para pag nag-retire na ako, libangan ka. Doon na lang ako sa farm. Wala kayong balak ng for good dito sa Pilipinas, sir? Meron akong naghahanap nga rin ako ng farm diyan para pagdating isi-ship ko na lang diyan para vice versa, ganun. Meron. So, yun ang plano ko talaga. Malapad yung maraming bakanting lupa diyan sa sa Norsagaray, sir. Maraming bakanting lote diyan. Maganda nga mag-farm diyan. Ang problema kasi sa ating sa Norsagaray, lalo sa inyo kasi masyadong pollution kasi pag National Republic, High Cement, Continental. Tatlo yan. Dikit. Nelsim. Ano pa yata? Holcim ba yan? Republic. Republic, oo, di ba? Kasi yung bayan, yung lugar nyo, sakop namin yan Minuyan. Sakop ng Norsagaray yan Hindi Minuyan San Jose ako pero may Minuyan din kasi sa inyo. San Jose, malapit lang din, Malapit. So, kaya siguro maghahanap ako sa yung ibang places, pero sa amin sa Norsagaray marami rin talaga ang nga lang medyo parang hindi maganda ang climate kasi lalo pag dito galing yung mga manok kasi dito kasi siyempre ang environment dito iba. So maaaring mabago yung kanilang mga hormones, so kaya kailangan nila doon kung ano yung nakasanayan nila dito, maaaring konting adjustment lang baka para hindi masira. Dapat may aircon din pala, sir, kasi kung malamig ho dyan, pinanggalingan nila may aircon. Hindi. Actually, DJ, dito sa Texas, hindi malamig dito. Super init nga rito Kung ang init dyan 90, dito umaabot pa ng 100 Ganun? Kaya lang, summer. Pero pag winter, pinakamalamig ang Texas, di ba? Pag winter. Hindi. Actually, 20 years ako sa New York. Kaya lumipat ako dito sa Texas kasi nga nagsawa ko sa lamig doon, nagsawa ako sa snow doon. Kasi nagkakaedad ka na kasi pag nagkakaedad ka, kailan lumipat ka doon sa kasi iba ang kasi pag nandoon ka sa lugar na malamig, okay, masarap to pag bago ka, pero pag matagal ka na, talagang hindi mahirap. Kaya kailangan humanap ka ng ibang lugar kung saan ka magiging Kaya napili ko dito sa Texas. Kasi sa Texas,
Pag uminit, super init. Pag malamig naman, okay naman. Hindi naman sobra lamig. Okay. Actually ngayon dito mainit pero yung ano ng hangin niya malamig. So kahit anong tindi ng init ng araw, yung hangin naman niya malamig. So masarap. Kumbaga para ka lang na baka mas masarap pa doon sa Baguio. Kaya lang pag sumobra ang tindi ng init, talagang super init talaga. Kaya dito, dalawang ano rito Ngayon, masyadong ano rin ito, medyo maulan naman. Hindi naman araw-araw umulan, pero maulan siya. Pero okay lang. Kailangan din naman yun ng mga puno Kasi dito, ang Texas kasi more on flats Hindi siya, wala siyang maraming bundok. More on flats yung ano niya. Malawak. Texas. Malawak. Kasi ang Texas kasi, ito yung secondary sa buong United States. Ang number 1 Alaska. Pangalawa, Texas. Pangatlo ang California. Pangatlo lang kung malaki yung California, mas malaki ang Texas. So, kaya dito, minsan nga, mayroong bayan dito ng Texas, hindi ko rin alam kasi nga, sa laki ng Texas hindi mo alam kung. Pero kami, malapit lang kami sa Houston. From Houston, siguro mga 20 minutes lang. Kasi ibang Houston Houston iba, ang Katy iba rin. Magkaiba sila ng state of Houston, state of Katy. So, ibig sabihin, iba sila. Iba-iba ang state. Iba-ibang lugar. So, kaya minsan pag sinabing, Texas din ako, saan ka sa Texas? Sa ganun. Naku, hindi ko alam, titigil mo pa sa Google kung nasaan yung lugar na yun. Pala, 3 hours away. From here, nag-drive ako ng, Dallas, Texas from here. 4 hours and a half. Drive. Nagtakin mo gano'ng kalayo yun? Driving. 4 hours and a half. Drive mo. Ang drive naman dito, dire-diretso lang. Wala namang kasi lalapad ng kalsada rito. So, mag-drive ka ng 10 minutes dito, malayo na yun. Anyway, balik tayo sa ating napupunta tayo sa kwentuhan si DJ. Lumalayo yung ating topic Lumalayo yung topic natin So, kailan ang bakasyon mo? Hindi. Matagal pa. So, kailan yung matagal na yun? Kasi bagong amo ko ito, January pa lang ako. Kasi yung amo ko dati namatay siya noong November, kaya lumipat ako ng amo. So, saan ka ba sa Pilipinas? Bisaya po, taga Bohol. Bohol, malapit sa Cebu, di ba? Magkano lang yan? Malapit lang. Pero, sasakay ka pa ng barko. Sasakay ka pa ng barko. Nag-work din ako dyan sa Cebu. Siguro mga 4 years din. Pero hindi naman ako masyadong natuto mag-Bisaya. Pero nakakaintindi ako ng Bisaya. Hindi lang ako masyadong nakakapagsalita. So, wala. Ako sa dami ng naging work ko, hindi ko maalam kung saan talaga pipirme. Diyan sa US ka pipirme kasi diyan ka naman nagtagal. Residency naman ako dito. So, wala namang problema. So, ang ano mo lang talaga, kung saan ka magtatagal na pusong babae. Puso ba? Yun ang pinag-uusapan doon kung saan ka. Pwedeng mag-stay. Kung saan ka madali, doon ka. Aba, na mabigat doon. Baka madali ka nga. Ganun talaga. Kasi nga, sabi nga may kasabihan, pag hindi ka raw naghanap, hindi ka makakakita Kasi totoo naman yun Kasi pag hindi ka talaga maghanap, pagka yung kusang darating lang. Pero meron naman talagang kusang dumarating.
Ang Oo. problema nga lang, hindi mo lang alam kung kailan at kung saan. Yun ang problema. Yung iba Kaya, Kaya ako Tama. nga, minarapat ko na, sabi ko nga, minarapat ko na sa, why don't try na mag ano ko dito sa kay DJ na baka sakali, ano mo, wala namang mawawala kung hindi ka man palalin sa una, may pangalawa, may pangatlo, may pang-apat, di ba? first So, time mo sumali, di ba? Yes, first time. Sa akin, First time. pangatlo ito eh. Pangatlo. Oy. Nakakadami ka na pala. So, meaning to say na hindi ka... Hindi nung una, nung sa Pinas ko sumali, tagal na yun, tapos hindi ko natapos kasi wala na akong masabi, hindi ko alam kung ano sabihin, tapos pinaputol ko. Tapos sumali ako ulit nung December. Wala din, 3 days lang din, wala. Baka naman sobrang picky mo sa sa lalaki kaya ganun. Hindi, kasi yung lalaki na hindi pa nga kami nagkita ng personal, pang hawak ng liig ko, yung Sinasakal ka na. Oo, yung magsuotang ganito, yung ganito. Ang gusto ko sa bahay, hindi uminom. Dami niyang salita. Sabi ko, bago Sa amin kasi, sa akin, ugali ko kasi I don't care kung anong isuot mo sa buhay. Wag lang maglakad ka ng nakapante sa loob sa labas ng kalsada. Diba? Wala lang problema. Kaya ang hirap naman ng lalaki, walang gano'n, sinasakal ka na. Naku, huwag na. Mahirap nga yun. Mahirap nga yung gano'n na hindi pa nga kayo eh. Di lalo na kung kayo na. Oo, mas lalo na. Lalo man. Baka hindi ka lang sakalin, baka patayin ka na. Patayin ka na sa konsumisyon. Yun ang ibig sabihin. Hindi, sa akin kasi okay ako, wala namang problema sa akin eh. Basta, ang importante lang naman sa babae at lalaki yung nagkakaintindihan kayo. Yung isa lang yung inyong pathway sa buhay na kailangan maging ganito kayo, di ba? Yun lang. Pero, sana, hopefully na makahanap nga at sabi ko nga, nagkakaedad na at medyo hindi naman tayo magtatagal na sa mundong ito. Siguro pag tumagal pa ako ng mga 30 years, matagal na yun. Baka magkaabot ka pa ng 90 plus, di okay yun. Hopefully, sana makaabot nga ng ganon. Pero, ngayon, 63 ka? Ngayon? 64. 64 eh. Magsi-65 na nga pala ako kasi 1961 di magsi-65 na ba yan? 63. 64. Kasi ano ba nga 2000? Tama, magsi-65 na ako. Ngayong September. 64 pala, sorry. 64 sa September. Anyway, wala naman akong nararamdaman pa sa katawan. Isa lang ang nararamdaman ko sa katawan ko. Yung puso ko lang ang nararamdaman ko. Na paano yung puso? Gusto tibok ng tibok. Wala namang iba yung niya eh. Ibang tibok niya parang tibok na naghahanap eh. Sabi ko, kalma ka lang at baka pag nakahanap ka, hindi mo kayanin. Diba? So, ganun. Ilang naman ang ko. Basta, sana nga makahanap ng maayos na babae at yung hindi man maganda ang katayuan sa buhay, basta maganda ang isip at ugali, yun lang. Hindi, sabi ko nga, yung makaintindihan na, yung talagaan ka. Hindi naman ako naghahanap ng, sabi ko nga, hindi naman ako naghahanap ng kung anong meron ka. Kung anong meron ka, sa'yo yun. Kung anong meron ako, sa'yo pa rin. Diba? Akala ko sabihin mo akin na yun. Ay, hindi. Kasi 'di ba ang lalaki kasi provider ng isang pamilya. So, siyempre, hindi basta ang sayo.
Ang sa akin ay sa'yo pa rin. Oo. Kaya lang, magtitira ka naman ng pangkain ng mga manok at mga umukunin lahat at wala nang pagkain ng mga... Pag umuwi ka ng Pilipinas, nag-ano ka sa sabungan? Nagsasabong ka? Ay, hindi ako nagsasabong. Actually, ang ano ko lang talaga, ang purpose ko lang talaga ng breed ko dito sa Amerika, for business lang. For talaga para yung maka-encourage ako ng mga customers na maipakita ko yung mga quality na inaalagaan ko dito. So, yun lang. Pero, kasi siguro maybe one of time na maaring ipakilala mo sa bungan yung mga alaga mo dahil siyempre pag hindi naman makikilala sa dami ng nag-aalaga ngayon, sa dami ng mga kumukuha na mga galing dito na mga manok at dinidevelop dyan sa Pilipinas, talagang marami. Talagang yung iba, nag-a-accept pa sila. Yung mayayaman talaga, pumupunta pa yan dito para bumili lang ng mga manok. Kung mag-ship yan, hindi 10 piraso lang, mga 50 piraso, 100 piraso. Yan. Hindi naman mura. Mahal din. So, ang mga ka-afford lang talaga, ang mga ka-afford lang na bumili ng manok dito sa Amerika, yung may kaya lang talaga. Kasi, number 1, pamasahe pa lang. Pupunta mo rito. Pangalawa, yung accommodation mo rito, kung ilang araw ka rito. So, yun lang. Tapos, pamasahe pa ng manok. Mahal din ang mag-ship ng manok. May tax yun. May tax pa, lahat mahal. I think umaabot yata ng kung hindi ako nagkakamali, mga 100 something ang isang manok pag-ship sa Pilipinas. Kaya lang, kukunin mo na dyan sa kukunin mo na dyan sa airport. Diyan mo na pipick upin. Kasi pag another delivery pa, may plus pa yata yan, may plus charges pa yata yan. Pero kung diyan mo na kukunin from here, tapos pipick upin mo lang sa airport, mas maganda yung ganon. Mas maganda. At saka hindi ka naman maliligaw doon kasi may mga wing band dyan, may mga leg band yan na naka-indicate naman doon. Pag hindi tama yung description, hindi sa iyo. Tsaka mga kukuha ng picture yan dito bago isend, may mga picture yan. Mayroong picture yung manok, may picture yung leg band, may picture yung wing band. So, kaya hindi pwede magkapalit-palit. Anyway, alam mo ang manok siyempre, alam mo, 'di ba ang tandang pagka naghahanap ng babaeng ng inahin. Yung tandang. Di ba pagka yung tandang gumigiri yung tandang parang ano yata, parang gano'n na ako, parang tandang na ako naghahanap ako ng naghahanap ng mga kasamang yung parang ba kung tawagin dito kung tawagin sa trio, yan in tamang terms. So sana nga hopefully na pag-uwi ko sa Pilipinas, madaanan kita dyan sa Singapore. By the way, saan ka ba sa Singapore? Sa Clementi. Clementi. Malapit lang. Oo. Ako dati na nagtira ako dyan sa Chongbaro Malapit lang Clementi. Green line lang. Isang lang yun. Isang train lang. Green line. Isang train lang. Madaanan lang pupunta kang Larita. Kala ko nando ka sa Bukit Timah, medyo malayo-layo yun. Hindi malayo. Hindi, malapit lang Bukit Timah. Magbabas ka ng 173, malapit lang. Sa Clementi at saka Bukit Timah, malapit lang. Bukit Timah ko dati Tumatawag na yung aking manugang, Tay, kain na tayo. Busy pa ang tatay mo, may kausap pa.
Kasi kararating lang din nila galing Pilipinas. Siguro mga 2 days ago lang. Nagbakasyon sila eh. Kasama nga yung apo ko na isa na dumating sila. So, lahat na kayo nandyan. oo. So, kaya nga ako yung naghahanap ng makakasama. At wala akong problema sa akin pagdating sa kahit nasaan sa lugar, pwede namang i-file ng petition. So, basta pakasalan mo, sir. Sige, Digay? Basta pakasalan mo. Yun nga lang, divorce ka lang, no? Oo. Hindi. Walang, basta divorce ka, walang problema. I mean to say, pag divorce ka, single ka, pwede ka magpakasal kahit na kanino. Dyan lang. Hindi, kahit sa Pilipinas pwede. Oo. Ano? Divorce ka sa Pilipinas, legal pa lang. Legal naman ako eh. Pwede pala yan. At saka yung ex ko hindi naman maghahabol at saka may pamilya na rin naman siya. At saka wala kasi pag divorce ka na, wala na kayong pakialaman sa isa't isa. Meaning to say, parehas kayong free. So, hindi sabihin kahit na mag-asawa ka ng 2-3 rito, basta di-divorce mo lang, okay lang yun. Wag lang yung may asawa ka tapos kasi baka makasuhan ka ng kaya din. Well, pwede naman. Basta, kasi ang number 1 na diyan kung nasa Pilipinas man o kung saan man sa lugar, fiancé. Siya magpapile ako ng fiancé, parang gano'n, fiancé visa. Yung asawa mo dati taga saan din? Laguna siya. Pero nasa New York siya ngayon, doon siya kasi galing ako New York eh. Nagtira ako doon 20 years ako sa New York. So, nandun siya, may pamilya na rin naman siya. So, wala naman kaming masyadong komunikasyon. Kasi nga, mga anak ko, malalaki na yung mga anak ko. Panganay ko, nasa 41 na eh. 41, 42 ba? Parang 42, 1981 eh. So, 4 sila, 2 babae, 2 lalaki. So, lahat naman sila nandito. Yung isa, nasa Texas. 3 kaming dito. 3 yung anak ko na nandito yung isa nasa New York pala, sorry. Yung isa nasa New York, 3 nasa Texas. So, dito kami, sama-sama. Ang kasama ko naman sa bahay dito, yung panganay na may asawa ngayon. Nandito siya. Kung ikaw mag-retire ka dyan, wala kang balak mag-for-good sa Pilipinas? Well, it depends siguro. Siguro kung talagang makakahanap ako ng sa palagay ko maayos at okay naman sa akin. Ang ko naman dito, pwede ako mag-retire dito na balik-balik lang. Kasi nga gusto ko magkaroon ng business yung sinabi ko yung panabong para at least back and forth ako. Kasi number 1 kasi sa Pilipinas pagdating dun sa health kasi siyempre dito madali magpagamot pag may sakit ka. Alam mo naman sa Pilipinas pag wala kang pera nga ka, di ba? So dito madali lang kasi kahit na wala kang pera makakapasok ka sa ospital asikaso ka pa. Sa Pilipinas, hindi naman sa kasi siyempre pag wala kang pera talaga mahirap pang mamuhay ng wala ka talagang kasi di ba gusto mong gumanda ang buhay, kailangan ayusin, di ba? Yun lang. Pero gusto ko talaga sa Pilipinas na kaya lang ang nagiging ko nga yung pagdating sa health. Kaya ang gusto ko parang balik-balik lang pag halimbawa 3 months dito, 3 months diyan, parang ganun lang.
Anytime naman, pwede naman umuwi. Wala namang problema sa pag-uwi. Oh, kahit na. Pero, sana nga, hopefully, makakita ng babae na talagang pakikisamahan hanggang sa huli. Yun Sa lang. huling hininga ng yung Sa huling hininga, sana, hopefully, na makakita. Yun lang naman ang inaano ko lang naman, ang number one na ayaw ko sa babae, yung bang masyadong mabunganga. Yun na ayaw ko sa babae. Yun ang pagdating sa ganyan, talagang 100% off ako. Kasi hindi ako siguro, talaga, ang babae mabunganga lang kung may problema, pero pag wala naman siguro, hindi naman siguro mabunganga. hindi, kahit may babae talaga kahit na may problema, yung bang kinikim-kim niya, bang ano lang siya, parang cool lang siya. Mayroon talagang babae na lalo pagka may konting pagkakamali, naku, Diyos me, hindi ako tatagal sa ganun. Hindi talaga. Hindi talagang sinasabi ko na 100% hindi talaga magtatagal. Yun ang ayaw ko talaga. Yung maingay, mabunganga, nako. Hindi talaga. Tsaka hindi ako sanay sa ganun eh. Hindi ako sanay sa ganun. Dito kasi lahat kami medyo tahimik eh. Basta pagpasok namin ng kwarto namin, kanya-kanya kaming kwarto, wala na. Basta pag alis ako ng madaling araw, maalis ako ng alas 5, magigising ako alas 4 ng madaling araw, alis ako ng alas 5 dahil alas 6 ang pasok ko. So, ganun lang. Buhay. Iikot-ikot lang sa ganun. For how many years na ganun. Nasanay na ako sa ganung nasanay na ako sa ganung buhay talaga na tahimik at talagang ayoko ng mga ingay. Kasi nga pag nauwi ako sa Pilipinas, pagka yung magulo, yung maingay, naiirita ako eh. Na hindi naman sa kasi nga hindi na sana yung na magulo. Okay yun, lalo sa Ayun, may tumawag na sa kanya. sorry na putol. Sorry na putol nag-call. Sorry po, naputol. Baka kakain na po kayo, sir. Hindi pa, okay lang. Ayos lang naman. Kasi umagahan pa lang naman eh. Kasi maaga pa lang naman dito. Alas 9 pa lang ng umaga. Dito. Sige, basta connected na kayo ni Ma'am Madam Gloria. Thank you. Tuloy-tuloy lang po ang pag-uusap. Maraming salamat. Salamat DJ at ikaw pala yung aking kabayan. Maraming salamat at napaunlakan mo yung aking Ayan ho ha. Marami talaga nag-mind kay sir sa comment.